Now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Sana 3 ang puso ko. Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Apple. At ito ang aking secret file. Nagtatrabaho ako sa isang resto bar. Isa lang akong simpleng babae na nangangarap na magkajowa. Maganda naman ako eh. Kahit papaano may height naman. Kaya lang, 22 years old na ako. Hindi pa rin ako nagkakajowa. Tampulan na nga ako ng tukso ng mga katrabaho ko kasi ako na lang ang walang jowa. Kaya gustong gusto ko na talagang magka-jowa. So sisimulan ko na tong kwento ko At gusto kong simulan ito nung maging close kami ni Adrian. Simple lang si Adrian. Hindi siya kagwapuhan. Hindi rin naman maganda ang pangangatawan niya. Siya yung tipo ng lalaki na hindi ka maa-attract unless makilala mo siya ng lubusan. Halata kasi sa aura niya na mahirap siyang pakisamahan. Suplado siya. Tsaka parang ayaw niyang makipag-usap sa mga tao. Yun ang akala ko sa kanya. Minsan may dumaan na nagtitinda ng kwek-kwek malapit sa amin. Paborito ko yun. Nilapitan ko yung nagtitinda para bumili ako. Ang hindi ko alam, nandun din pala si Adrian, nabili. Nakaramdam ako ng kakaiba. Hindi kilig Pero, alam mo yung parang may kakaiba sa kanya. Yung hindi ko ma-explain, yung hindi pa kami nag-uusap ng formal, ay parang masaya na ako. Naramdaman ko yung pakiramdam na hindi ko pa nararamdaman sa mga naging kaibigan kong lalaki. Yung para bang ang tagal-tagal ko na siyang kilala. Ramdam ko na parang mapagkakatiwalaan ko siya. Yung tipong buong pagkatao ko kaya kong ipagkatiwala. So ako na yung gumawa ng move. Uy, kumakain ka rin pala ng kwek-kwek, sabi ko kay Adrian. Ngumiti siya sa akin at ang sabi niya, oo, paborito ko tong kwek-kwek at fishball. At doon na nagumpisa ang storya namin ni Adrian. Sabay kaming kumakain dito sa tapat ng bahay namin. Magkapit bahay lang naman kasi kami. Ang saya-saya ng oras ko kapag kasama ko siya. Yung unang impression ko sa kanya na suplado siya at ayaw makipag-usap sa mga tao, maling-mali pala dahil sobrang daldal niya. Alam mo yung isang salita pa lang yung nasasabi ko, siya sangkatutak na yung naikwento sa akin. At marami pa kami napag-usapan sa tuwing magkasama kami.
And then nakilala siya ng buong pamilya ko. At nakabisado niya na kung sino-sino sa amin, magkakapatid na magkakasunod. Kilala niyang lahat ang mga kapatid ko, pati ang mga kamag-anak ko. Malapit siya sa mga nakilala ko. Tapos, deep down, ramdam ko na paano kaya kung si Adrian ang maging una kong jowa? Parang magkakasundo kami kasi nilalapit niya yung sarili niya sa mga taong malalapit sa akin. And besides, marami kaming plano kahit hindi naman talaga kami. Marami rin siyang mga naibabahagi sa akin. Marami akong natutunan sa kanya. Lahat ng mga pangarap at goals ko sa buhay, sinasabi ko rin sa kanya. Mas nagtitiwala pa nga ako sa kanya kaysa sa mga kaibigan kong babae. Tapos kapag nag-aaway kami ni tatay, siya agad ang una kong tinatakbuhan para mapagsumbungan ko. Kapag may problema ako sa school, siya rin ang pinagsasabihan ko. Yung kapag andyan siya, alam ko na magiging okay ang lahat. Kaya naisip ko na siya na siguro ang pinadala sa akin ng tadhana para una kong maging jowa. Hanggang sa makilala ko si Ken. Nakilala ko si Ken sa OJT ko sa isang hotel. Manager siya doon. Simpleng lalaki. Seryoso. At delikado sa kanyang work bilang manager sa hotel. Sa unang pagtama ng aming mga mata, muli akong nakaramdam ng kakaiba. Pero hindi ito yung pakiramdam na tulad ng pakiramdam ko kay Adrian. Iba talaga. Yung bang parang secured ang future ko. Siguro dahil manager siya ng hotel. Pangarap ko talaga maging chef sa isang sikat na hotel sa ibang bansa. At para kasing pakiramdam ko, siya yung taong magdadala sa akin sa pangarap na yun. Naging maganda ang samahan namin ni Ken. Kahit na manager siya sa hotel at ako naman ay isang intern, hindi ko ramdam na intern ako. Kumbaga para na rin akong isang empleyado sa hotel. Ibang-iba kasi siyang mag-alaga sa akin. Nahahalata na nga ng mga kaklase ko at ibang empleyado sa hotel na may something siya sa akin eh. Pero syempre ako pa simple lang. Kunwari, hindi kinikilig. At dahil kay Ken, marami ako natutunan. Paano yung tamang mga procedure, anong dapat hindi gawin. Natuto ako ng todo sa kanya pagdating sa pagpapayaman. Pagdating sa pag-abot ng mga pangarap. Hanggang sa natapos na yung internship ko sa hotel. Nagpaalam na ako sa mga naging kasama ko sa hotel at sa kanya. Pero hindi nagtapos sa pag-alis ko sa hotel ang istorya namin ni Ken. Mas lalong lumalim ang samahan namin. Nagagawa na naming mag-date sa mga mamahaling restos. At dun mas lumalim ang nararamdaman ko sa kanya. Madalas ng topic namin sa kwentuhan ay yung pangarap niya maging branch manager ng hotel sa ibang bansa. At kung papalarin, magkaroon ng sariling hotel o di kaya isang resto bar. Magaling siyang chef sa totoo lang. Doon siya nag-umpisa bago siya naging manager. Pinagkakatiwalaan siya ng mga bossing sa hotel dahil sa husay niya sa paghawak ng mga tao at sa galing niya sa kanyang trabaho. Hinangaan ko rin ang karakter niyang yun. Sabay kaming nangarap na makuha ang pangarap niya na makapag-work sa ibang bansa. At sabi niya, kapag nakapag-work na siya sa ibang bansa, kukunin niya ako para magkasama na kami na abutin ang mga pangarap namin. Sa mga sinabi niyang yun, lalo akong kinilig dahil halata naman talaga na may gusto siya sa akin. Ako din naman, nag-uumpisa na rin magkagusto sa kanya. Kapag kasama ko si Ken, andun yung excitement na magiging successful kaming dalawa sa mga pangarap namin. Siya yung taong alam kong malaki ang may tutulong sa paggamit ko ng mga pangarap ko at pinapangarap kong makasama. Pero may isa siyang ugali na medyo mahirap unawain pero iniintindi ko naman.
Palagi kasing siya yung nagpaplano para sa amin. Yun bang naiplano na niyang lahat? Yung pupuntahan, anong gagawin, anong isusuot, at kung ano pa. Maganda naman na lahat planado niya. Alam ko namang makabubuti lahat yun pero alam mo yung pakiramdam na parang bakit hindi yata ako kasali sa pagpaplano? Yun bang siya na lahat ang nag-isip? Susunod na lang ako sa mga plano niya? Isa yun sa mga ayoko. Kapag ganyan siya sa akin, nagsusumbong ako kay Adrian. Ito namang si Adrian, puro daldal, puro kwento hanggang sa pinangungunahan din ako sa mga desisyon ko. At yun na ang panimula ng away namin. Pero yung away namin, hindi yun nagtatagal, mamaya lang okay na kami. O kaya kinabukasan nakalimutan ng lahat. Ganun kami ni Adrian. Pero kahit ganun ugali niya, sa kanya pa rin ako natakbo kapag medyo naiinis ako kay Ken. Naikwento ko rin kay Adrian yun. Yung unti-unti kong pagkahulog kay Ken. Nakita ko sa mga mata niya yung lungkot. Kasi alam ko naman na may gusto rin siya sa akin pero pinipilit niya pa rin maging okay siya at ipakita at iparamdam niya sa akin yung suporta niya kung kanino ako masaya. Konti na lang, sasagutin ko na si Ken. Hanggang sa makilala ko na naman ang isang lalaki. Itago natin siya sa pangalan Dave. Nagpunta kami ng mga kaibigan ko sa isang park. Doon may nakita kaming mga bike. Nag-rent kami. Habang nagbabike, may sumabay sa akin na isang matipunong lalaki at binati ako. Hindi ko alam pero kinilig ako. May kakaiba rin akong naramdaman kay Dave. Hindi ko maipaliwanag. Umpisa pa lang alam ko magiging close na kami. Yung bang vibes na vibes kami kahit noon lang kami magkakilala. Sabay kaming nagbisikleta sa park. Nung napagod na ako, nagpahinga na ako kasama siya. Binili niya ako ng makakain at inumin tapos pinabayaran niya sa akin. Kakaiba, diba? Sabi niya, bayaran ko raw yung binili. Sabay tawa. Binayaran ko naman yung mga binili niya. Tumawa rin naman ako. At habang nagkakwentuhan kami, sobrang gaan ang loob ko sa kanya. Hindi ko naramdaman yon kina Adrian at Ken. Marami siyang gustong gawin sa buhay niya. Yung umakyat ng bundok, mag-skydive, mag-travel sa iba't ibang lugar, mag-adventure. Na-excite ako doon. So, kinilig ako. Pero, alam ko na ang dami tumatakbo sa isip ko. Kasi, ang gusto ni Dave, mag-adventure kami na magkasama kami. Pero paano yun? Paano si Ken? Paano si Adrian? Anyway, naging super close kami ni Dave. Masaya ako kapag kasama ko siya. Hindi ko naman sinasabi na boring sina Adrian at Ken, pero iba si Dave. Siguro dahil bata pa naman ako sa edad at sa mga ganitong edad, naghahanap talaga ako ng mga adventure sa buhay. Yung bang ang dami kong gustong gawin at subukan. Minsan sumama ako sa adventure ni Dave, nagpunta kami sa isang cave. Kakaibang experience ang naramdaman ko habang magkasama kami ni Dave habang gumagala sa loob ng isang cave. Pagkatapos nun, nag-camping kami. Gumawa siya ng apoy para hindi kami ginawin. At hinanda niya yung mga kakainin naming dalawa. Pakiramdam ko, buong-buo yung kabataan ko dahil sa mga nagagawa namin. Hanggang sa naging madalas yung adventures namin ni Dave. Palagi yung overnight. Nasanay na akong natutulog na kasama siya. Naging kampante rin ako na kasama siya. Pakiramdam ko, mas marami pa kaming adventure na pagsasamahan. Pero naitanong ko sa sarili ko kung si Dave ba yun. Si Dave ba yung taong gusto kong maging unang boyfriend? Gwapo siya pero parang may kulang sa kanya. Kung yung pag-uusapan ay magiging boyfriend ko, masaya ako. Oo. Pero parang hanggang dun lang yun.
Hindi ko nakikita na magiging boyfriend ko siya. Hindi naman siya mahirap mahalin eh. Vibes na vibes talaga kami. Hindi siya gumagawa ng plano na hindi ako kinukonsulta. Lahat ng adventure namin, parehas namin gusto. Basta, kasama ako. At sa bawat adventure namin ni Dave, hindi lumilipas yung oras na hindi ko na ipagmamayabang to kay Adrian. Sanay na sanay kasi ako na nagsasabi sa kanya ng lahat na nangyayari sa buhay ko. Yung nag-a-update ako palagi sa kanya na hindi ko naman siya boyfriend. Hindi ko naman siya nakikitang maging boyfriend. Kasi kaibigan lang naman talaga ang gusto ko kay Adrian. Pero haaminin ko, si Adrian ang lalaking mahirap tanggihan na mahalin. Mamahalin mo siya dahil andyan siya palagi sa mga oras nang walang-wala kang makausap at walang sumusuporta sa'yo. Hanggang sa dumating ang pangyayaring nagpagulo ng utak ko. Habang nakahiga ako sa kama ko ay sabay-sabay nag-chat sa akin si Adrian, Ken at Dave. Lahat sila pare-parehas ng mensahe sa akin. Pwede ba kitang maging girlfriend? Can you be my girlfriend? Apple, mahal kita. Pwede bang maging tayo? Nagulantang ako at napatayo sa pagkakahiga ko sa kama. Yung hinihiling ko na magka-jowa na, isang lalaki lang yung sinasabi kong gusto kong maging jowa at mahalin ako, mahal ko. Pero ngayon 3 silang sabay-sabay na nagsasabing mahal ako at gusto ako maging girlfriend. Natulala ako sa nabasa ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gustong gusto ko yung karakter ni Adrian na palaging nandyan, nakasuporta sa bawat desisyon ko at gagawin ko. Pero gusto ko rin naman si Ken, yung my future, yung tipong pang boyfriend talaga, yung makakatulong sa pagkamit ko ng mga pangarap ko. Si Dave, nasa kanya yung saya na wala kay Adrian at Ken. Lumalabas talaga sa kanya yung kung sino ako, yung mga gusto kong gawin. Grabe si Lord. Kapag nagbuhos ng panalangin naman talaga, isang lalaki lang na nagmamahal sa akin ng totoo ang hiling ko, bakit kaya 3 ang pinakilala niya sa akin? Sa totoo lang, ayokong pumili ng isa sa kanila dahil alam ko na kapag may pinili ako ay dapat may bitawan ako na 2 sa kanila. Hindi naman kasi pwede na kung si Ken ang piliin ko ay hanggang madaling araw ay mag-uusap kami ni Adrian ng kung ano-ano. At lalong hindi naman pwede na tuloy pa rin ang adventure namin ni Dave at overnight na magkakasama sa isang lugar or room kaming 2 lang. Ang hirap pumili kasi ayoko talagang may mawala kahit isa sa kanilang 3. 3 silang naging malaking parte ng buhay ko. 3 silang naging bahagi ng masasayang oras ng buhay ko. 3 silang bumubuo ng pagkatao ko bilang babae at 3 silang tunay na nagmamahal sa akin. Pero hindi ko alam kung matutumbasan ko ba ang pagmamahal na ibinibigay nila sa akin dahil alam ko na kapag may minahal ako sa kanila o may pinili ako na isa sa kanila, may masasaktan akong 2. Sana ay matulungan niyo akong pumili ng taong dapat kong maging unang boyfriend. Kung pwede lang silang 3, silang 3 na. Sana 3 ang puso ko. Hanggang dito na lang po muna, DJ Rocky. Muli, ako si Apple. At ito, ang aking secret file. Now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Naghihintay ako na tanungin niya ng will you marry me? Hello? Ako yung sender nung secret file mo last June 26.
Marami akong nakitang mga komento na hindi ko nagustuhan. May mga nabasa ako na hindi raw kami magtatagal. Meron pa nga akong nabasa na gagawin lang daw akong parausan ng partner ko. Well, I admit, at first naisip ko rin na walang mangyayari sa relasyon namin. Dahil unang-una, magkaiba ang religion namin. Catholic ako, Muslim siya. Pero napatunayan ko na hindi pala doon nasusukat ang relasyon. Napatunayan ko na nasa inyo pala yan na magkarelasyon kung paano nyo dadalhin ang relasyon ninyo. Kahit pa magkaiba ang nationality ninyo. Itago niyo ako sa pangalang Anna. At ito ang karugtong ng secret file namin ni Daddy. After kong sumulat sa programa mo, DJ Rocky, napakinggan ko yung kwento namin ni Daddy. Pagkakita ko pa lang ng waiting for Will You Marry Me, feeling ko agad kwento ko na yun. At hindi nga ako nagkamali. Tinawagan ko si Daddy at sinabi ko na inere na sa radyo yung istorya namin. Tumawa lang siya. Tapos sabi niya, kahit naman mapakinggan niya, hindi din niya maiintindihan. Dahil isa nga siyang Bangladesh. Nalulungkot ako kasi maraming mga comment na parang hinuhusgahan ang relasyon namin. Pero kiber lang. Ang mahalaga, alam namin sa isa't isa na solid kami at hindi kami magpapaapekto sa sinasabi ng iba. Oo, ising na lang ako na parang may humahalik sa akin. Pagdilat ko, nakita ko na siya. Nakatingin sa akin at nakangiti. Sabi ko pa nga, why are you smiling and why are you looking at me? Tapos sabi niya lang sa akin, I love you so much. Ngumiti lang ako. Tapos sabi niya, mag-ready ako kasi kakain daw kami sa labas. Sa favorite restaurant namin. At nag-ayos na nga ako. Tapos habang papunta kami sa favorite restaurant namin, parang hindi siya mapakali. Na para bang kinakabahan siya. Tumingin ako sa kanya. Sabay hinawakan ko ang kamay niya. At tinanong ko siya, Are you okay, Daddy? Tapos sabi niya, Yes, don't worry. Pagbaba namin ng taxi, ang sabi ko sa kanya, baba niyo lang ako. Pero pagbalik ko, after kong mag-CR, hinahanap ko siya hindi ko siya makita. Sinubukan ko siyang tawagan. Sabi niya, umakyat daw ako kasi nauna na siya. Ako naman, umakyat sa second floor. Pero habang paakyat ako, naririnig ko nang tumutugtog yung team song namin. Sabi ko pa nga, wow, song namin yung tumutugtog ah. Pero diretso na pa rin ako sa pag-akyat. Hanggang sa merong taong nagbigay sa akin ng rose. Tanong ko pa nga sa taong yun, Is this for me? At tumango lang siya. Di diretso na lang ako. Hanggang sa sunod, kumakabog yung dibdib ko kasi naman, never niyang ginawa sa akin yun eh. Di nga siya showy eh. Medyo mahiyain kasi siya. Tapos sabi ko, Daddy, what is this? Tapos bigla na lang siyang dumukot sa bulsa niya. Sabay kuha ng kamay ko. At sabi niya, Mommy, will you be my forever? Will you marry me? OMG!
akong hihimatayin sa tuwa. Bigla na lang akong naluha. Siyempre niyakap ko siya, sabing, "Of course, Daddy! I will marry the man I want to be with for the rest of my life." Sabay sinuot niya na yung singsing sa akin. Siyempre, papakipot pa ba ako? Ito na yung pinaka-hinihintay ko eh. Hindi pa nga namin alam kung sa kaliwa niya ba isusuot yung singsing o sa kanan eh. Basta, sobrang saya ko nung araw na yun. Halos walang paglagyan yung katuwa ang nararamdaman ko. Then after nun, bumalik na kami sa guest house namin. Nakangiti pa rin ako sa oras na yun. Sabi ko sa kanya, pinasaya niya ako ng sobra. Hanggang sa dumating na yung araw ng flight niya. Hinatid ko siya sa airport. Tapos after nun, bumalik na rin ako sa resort namin. After 2 days, tumawag siya. Nagulat ako kasi yung mama niya yung nasa harapan ng camera. Sabi ko, "Hi ma'am, how are you?" Hindi masyadong nakakaintindi ng English yung mama niya, kaya ngumiti lang siya. Sa kakasalan nito, pero nakaka-excite pa rin. At pagkatapos ng kasal namin sa Bangladesh, magpapakasal na rin kami sa Pilipinas. Pero syempre, sa Pilipinas kami mag-stay after ng kasal. Dadalaw-dalaw na lang kami sa kanila kasi yun din yung gusto niya. Sa ngayon, di pa rin ako makapaniwala na engaged na kami. Ang alam ko lang, sobrang saya ko. Na sa lahat ng nakarelasyon ko sa wakas, nahanap ko na yung taong makakasama ko at mamahalin ko habang buhay. Alam na rin ng family ko na malapit na akong ikasal. At suportado naman nila kami. Kilala naman kasi nila si Daddy. Ini-imagine ko na nga kung anong magiging itsura ng baby namin eh. Siguro, pwedeng maging artista yung magiging anak namin. Kung babae, magiging kamukha siguro ni Iza Calzado. Ay, sana lahat ng mga katulad kong naghihintay at umaasa, huwag kayong mawalan ng pag-asa. At huwag kayong mapagod maghintay. Kasi kung talagang mahal niyo yung isa't isa, mangyayari at mangyayari yung inaasam-asam ninyo. Basta huwag niyong kalilimutan na sa relasyon, dapat kontento kayo sa isa't isa. Dahil kapag kontento kayo sa isa't isa, magiging masaya kayo. At sa lahat ng mga nanguhusga dyan, gusto ko lang sabihin na hindi porket ibang lahi, hindi na magtatagal at hindi na magkakaintindihan. Nasa sa inyo yan kung paano nyo dadalhin yung relasyon ninyo hanggang dulo. Secret Vow. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Tinakpan ng mister ko ang mukha ko gamit ang unan. Hindi ako makahinga. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Matagal na akong tagapakinig ng Secret File sa YouTube. At sa totoo lang, hindi ko inakala na darating ang araw. Nasusulat ako sa programa niyo. Pero ngayon, narito ako. Itago niyo na lang ako sa pangalang Joanne. Taga Davao. Ito ang kwento ng buhay ko. Matagal ko na itong kinikimkim. Ito
aking secret file. Bata pa lang ako, ramdam ko na ang hirap at bigat ng buhay. Ako ang panganay sa 7 magkakapatid. 3 lalaki, 4 kaming babae. Hindi kami mayaman. Kaya bata pa lang ako, tumutulong na ako sa mga magulang ko. Ako na rin ang naging breadwinner. Kung saan saang trabaho na ako napunta. Para lang may maipangtustos sa pamilya. Hanggang isang araw, inalok ako ng tita ko na mag-working student. Nagstay in ako sa kanila. Doon ko nakilala ang matalik kong kaibigang si Yana at pinsan kong si Kulot. Sa iisang trabaho, kami. Pati uncle ko. At sa lugar na yun, nagsimula ang lahat. Nakilala ko si Kel. Nalaman kong second cousin ko siya. Unang beses ko siyang nakita. Masasabi kong hindi naman siya gwapo. Maitim, payat, singkit pero hindi naman pangit. Kaya lang habang tumatagal, unti-unti ko siyang nagugustuhan. Hindi ko inaasahan na maaaliw ako sa kanya, na matutuwa ako sa mga biro niya, at matutunaw sa mga ngiti niya. Hanggang sa nag-text siya at dumalas ng dumalas ang pag-uusap namin through message. Then April 13, 2023, sinagot ko siya. Alam kong mali o kadiri para sa iba dahil second cousin ko siya. Pero sa amin, na mga Muslim, pinapayagan ng ganitong klaseng relasyon. Kaya okay lang. Masaya naman kami. Madalas niya akong ihatid sa school. Sinasamahan tuwing Sunday. Minsan nga hindi na ako nakakapasok sa trabaho. At wala namang nangyayari sa amin. Napaka-inosente ng relasyon na meron kami. Pero DJ Rocky at DJ Jello, sa kabila ng lahat, nakuha pa rin kaming pag-usapan o pagchismisan ng mga tao sa paligid namin. Imposible daw na walang nangyayari sa amin. Kaya nga, nangako ako sa kataas-taasan na walang magaganap sa amin. Oo, nagkikita kami. Pero nandun yung takot sa kalooban ko. At gusto ko na ibigay yung sarili ko sa magiging future husband ko. Then one day, nasa rooftop ako. Nakabukas ang pinto. Naririnig ko yung pinsan kong si Kulot at yung auntie ko na pinag-uusapan ako. Pinag-uusapan kami ni Kel. Nung marinig ko ang pag-uusap nila, napaiyak ako. Hanggang sa tinawag ako. Kakain na raw kami. At hindi ko napigilan ang mga luha ko. Tinanong tuloy ako ng auntie ko, bakit daw ako umiiyak? So sabi ko, narinig ko po na pinag-uusapan niyo ako.
At hindi ko inaasahan ang sagot ng auntie ko sa akin. Totoo naman lahat ng sinasabi namin tungkol sa'yo. Maya-maya pa ay biglang may kumatok ng malakas sa gate. Galit na galit. Galit na galit ang uncle ko. Nasaan si Johan? Buksan niyo ang pinto. Nang makita niya ako at napagbuksan ng pinto, hinila niya ang damit ko. Niyugyug niya ako. Nagsalita si uncle. Anong sinabi mo kay Kel? Umiyak ako. Sabi ko wala po. Pero hindi siya nakinig. Tinulak niya ako. Sinipa ako sa tuhod. Then pumasok ako ng banyo. Nilak ko ang pinto. At saka walang patid na humagulgol. Then may isa pa kaming uncle na dumating. Narinig ko na may daladalang baril. Gusto akong palabasin. Takot na takot ako. Pero hindi ko alam kung ano yung mas nakakatakot. Yung galit ba nila sa akin? O yung puso ko na sa sobrang sakit gusto nang sumabog. Naisip ko, ano ba tong nangyayari? Ano ba tong pinasok ko? Ayaw ba talaga nila sa relasyon namin ni Kel? Mali ba ito? At eto na ba ang katapusan ng buhay ko? Ilang minuto pang lumipas. Kumalma na ang mga tao sa paligid. Then lumabas na ako ng banyo. Mag-usap daw kami. Fast forward. Hindi ako masyadong makalakad. Dahil malaki ang pasako sa tuhod. Nilihim ko sa mga magulang ko ang nangyari. Sinabi ko lang sa kanila na may sakit ako. Makalipas ang ilang araw, kumalat na ang issue tungkol sa nangyari. Inamin ko na rin sa mga magulang ko na sinaktan ako ng uncle ko. Galit na sumugod ang mga magulang ko sa uncle ko. Humingi naman ito ng tawad sa magulang ko. Then fast forward to June 4. Akala ko ito na ang simula ng paghilom at pagkakaroon ng kapayapaan sa pamilya namin. Kinasal kami ni Kel. Pero isang buwan pa lang kami. Nakita ko ang tunay niyang ugali. Nananakit siya. Sinaktan niya ako. Nang dahil sa isang napakababaw na dahilan. Tinanggal ko ang kumot niya habang tulog kami. Sinabunutan niya ako. Matagal niya akong sinabunutan. Pinagsisigawan. Lumipas pa ang mga araw. Lahat gusto niyang kontrolin. Pagkain, pagtulog, kilos, damit ko. Hindi ako makapagsumbong. Wala akong cellphone. Kapatid ko lang ang nakakaalam ng mga pasako sa katawan. Hanggang sa dumating yung gabing hindi ko makakalimutan. Tinapunan ako ni Kel ng isang buong container ng tubig. Takot na takot ako, umiyak ako, basang-basa ako.
Gusto kong tumakas sa pamamahay na yun. Pero hindi ako makatakas. Pagkatapos ng ilang araw, okay na naman. Pero tulad ng dati, uulit-ulitin lang. May pagkakataon pa na kinakain ko yung hinain niya kahit busog ako kasi pinipilit niya ako. Pag hindi ko naubos yung pagkain, itatapon niya sa akin lahat ng yun. Araw-araw umiiyak ako. Para bang wala akong pahinga? Ginagawa ko naman ang lahat para sa kanya. Pero parang hindi ko man lang maranasan na mahalin din ng tama. Nakakapagod. Dahil nalaman kong buntis ako. Sinabi ko ito sa kanya. Akala ko magbabago siya. Akala ko magiging maayos na kami. Masaya kami, masaya siya. Pero ilang linggo lang lumipas, nag-away kami dahil sa ulam. Sinaktan na naman niya ako. Sinabunutan. Then kinagabihan, tinakpan niya ang mukha ko gamit ang unan. Halos mawalan ako ng hininga. Ginamit ko ang buong lakas ko para maalis ko ang pagkakadagan niya sa unan sa mukha ko. Sumigaw ako ng malakas. Sa pagkakataong ito, tinakpan naman niya ang bibig ko gamit ang dalawang kamay niya. Para hindi ako marinig ng kapitbahay namin. Muntik na akong mahimatay dahil naghahabol ako ng hininga. Ang tagal niyang tinakpan ang bibig ko at ilong. Hanggang sa nahimasmasan siya. At tuluyan niya akong umalis dun. Tumakbo ako sa mga magulang ko, umuwi ako sa kanila. Dun ako tumira. 3 buwan na akong buntis nang makunan ako. Walang araw na hindi ako umiiyak. Sa anak ko, patawad kasi hindi kita naalagaan ng maayos. Gusto ko lang malaman mong hindi mo man nasilayan ang mundo. Mahal na mahal kita. Sa ngayon nasa Maynila na ako. Malayo na sa bangungot ng nakaraan ko. Tuluyan na kaming nagkahiwalay ni Kel. Naka-move on na ako. Tahimik at payapa na ang buhay ko. Siguro kaya ninais ko na makapagbahagi ng kwento kong ito ay para makapagbigay ng aral sa mga tagapakinig ng programa ninyo. Huwag kayong magmadali. Huwag ninyong ipagkatiwala ang buong puso ninyo sa isang taong hindi nyo lubos na kilala. Dahil sa huli, hindi pagmamahal ang sakit. Hindi yun maituturing na pagmamahal. Ang tunay na pagmamahal ay matatagpuan sa sarili mo. Huwag kang magtitiis sa maling taong pinili mong mahalin. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky at DJ Jello. Muli, ako si Joanne. At ito, ang aking secret file. And now, it's time for
for DJ Rocky's Secret Files. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, pero maraming nagsasabing may itsura ako. Dahil maputi ako, matangkad ako, at chinito. Siguro kung makikita niyo ako, mapagkakamalan niyo akong isang Koreano. Maraming pangyayari sa buhay ko. Mukha man akong Koreano na merong matinong pamilya. Produkto po ako ng isang broken family. Panganay sa 4 na magkakapatid. Ako lang ang nag-iisang lalaki. Kami-kami na lang ang magkakasama sa bahay dahil ang mga magulang ko ay may kanya-kanya na ring buhay. Nagsimulang magkaroon ng problema ang pamilya namin nang manlalaki ang mama ko. Sumama siya sa iba. At si Papa naman, ilang taon din ang lumipas ay nag-asawa na rin ng iba. Pero kahit ganon, hindi siya nakalimot sa pagsusustento sa amin. Sa una, hindi naging madali ang buhay namin. Dahil nga sa sitwasyon namin, hindi na rin ako nakatapos ng pag-aaral. Dahil maaga rin akong nag-asawa. At siguro, nagre-rebelde din ako nung time na yon, kaya naisipan kong bumukod. Dahil sa lihim na galit ko sa mga magulang ko. Hanggang sa dumating si Kim sa buhay ko. Masaya kami. Mag-boyfriend and girlfriend. Sa umpisa, okay. Hanggang sa nagkatrabaho ako ng maayos. Ko. Ewan ko ba bakit ang lakas ng tama ko sa babaeng yun. Ang ganda kasi niya eh. Napakaputi, napakakinis. Lahat ata ng tropa ko type siya. Pero dahil mabilis pa ako sa kidlat, ako pa rin ang nagwagi. So, ayun. Magmula nang naging kami, minahal ko siya. Maraming bagay kaming pinagkakasunduan, pero habang tumatagal nga, maraming hindi pagkakaunawaan. Umabot kami ng 6 na taon. Hindi namin nakalaing tatagal kami ng ganon. Dahil wala naman akong naging nobya na umabot ng taon. Naalala ko nga ang pinakamatagal sa akin ay 3 buwan. Ganon ako kaloko sa babae noon. Bigla nga akong nanggo-ghost ng babae kahit matino yung babae. Pero kay Kim, sunod-sunuran ako sa kanya. Lahat ng mga bagay na hindi ko literal na ginagawa ay nagawa ko kay Kim. Na hindi ko maintindihan sa sarili ko, buong buhay ko inalay ko sa kanya. Ganun ata talaga kapag mahal mo ng sobra yung tao. Mahirap i-explica. Maayos ang lahat sa amin ni Kim. Siguro ang kulang na lang sa amin ay anak. 6 na taon na kami, pero wala pa rin kaming anak. Hindi ko nga malaman kung anong problema at sino sa amin ang may problema. Maraming pagsubok ang dumating. Maraming pagkakataon na nabigo kami. Bata pa naman kami. 24 years old parehas. Kaya lang nasa 5 to 10% lang daw ang tsansa. At kung sakaling makabuo, napakaselan daw na magiging sitwasyon. Kailangang alagaan ng sobra. So, ayun, nagbigay ng tips sa amin ng doktor kung paano kami magkakababy. May chance namang mabuntis si Kim basta wag lang daw kaming mawawala ng pag-asa. Pero sa tagal din naming umaasa, para na rin kaming umaasang sadyang wala talaga. Minsan nag-uusap kami ng masinsinan. Tinanong niya ako kung paano kung tumanda raw kami ng walang anak. Okay lang ba sa akin? Sinagot ko siya, oo. Mahal na mahal kita, kaya ikaw lang sapat na.
Huwag ka nang malungkot, mga bata pa naman tayo. Huwag kang panghinaan ng loob, darating din tayo dyan. Ikaw lang ang mamahalin ko. At nagyakapan kaming dalawa. Hindi ko kayang mawala si Kim sa buhay ko, DJ Rocky, parang hindi ko yata kakayanin. Lumipas ang ilang buwan, nagkaroon kami ng problema. Unti-unting humina ang kumpanya na pinapasukan ko. Hanggang sa umabot ng 3 buwan, nag-notice sa amin na magbabawas ng tao. Kasama ako sa tinanggal sa kumpanya. Paiyak-iyak pa ako noon, hindi ko matanggap. Ilang taon na rin ako doon at napamahal na ako sa trabaho ko at sa mga kasamahan ko. Pero ganun talaga ang buhay. Kaya naghanap ako ng trabaho. Kontrata't lang. At dahil doon, madalas kaming mamroblema financially. At lumala pa nung nagkasakit ako. Natenga ako ng 5 buwan. Pag uuwi siya galing sa trabaho, nagsiselebrate kami na regular siya sa trabaho. At ako tumigil sa paghahanap ng trabaho. Dahil sumasideline naman sa pagbebenta at pagde-deliver ng frozen goods. Then November 2018, may napansin ako kay Kim. Lagi siyang ginagabing umuwi. Nung una, hindi ko yun pinapansin dahil baka nag-overtime lang siya sa trabaho. Hanggang sa dumating yung time na hindi siya umuwi. Nag-alala ko, tinatawagan ko siya pero hindi niya sinasagot. Hanggang sa nakauwi siya, 5:00 ng umaga. Nag-overtime lang daw sila. Dahil siya yung na-assign na checker sa container na ibinaba nila. Isa pa, peak season na kasi noon kaya inabot sila ng ganong oras. Tinanong ko siya bakit hindi niya sinasagot yung phone niya. Naiwan niya raw sa opisina. Pinaniwalaan ko naman siya at tinayaan ko ng matulog. Nakapag-celebrate kami ng Pasko at New Year ng magkasama. Hanggang sa lumipas pa ang panahon. Naghanap ako ng trabaho. Nag-asikaso ko ng mga requirements ko. Olats, yung first day ko ng paghahanap ng trabaho. Napagpasyahan kong dumaan sa monumento. Baka sakaling meron akong ma-applyan doon. Pumasok ako sa isang kilalang mall. At pumunta sa isang sikat na fast food chain. Pagkarating ko doon ay nagulat ako dahil nakita ko si Kim. Hindi ako nagkakamali. Girlfriend ko yun. Live-in partner ko yun. Ikaw lang naman yung minahal ko ng ganito pero bakit mo ako ginanito? Sa nangyari, DJ Rocky, hindi ako umuwi sa apartment na tinutuluyan namin ni Kim. Doon ako umuwi sa amin kasama ang mga kapatid ko. Walang alam ang mga kapatid ko sa nangyayari sa akin. Basta iyak lang ako na iyak. Hindi lumalabas. May mga time na naisip ko na magpakamatay. Nakatulog na lang ako sa mga luha ko. Hindi na rin makakain ng maayos. Bagsak na bagsak ako. Sinisisi ko ang sarili ko na ang tang-tang ako. Bakit ko sila hinayaan at wala man lang akong ginawa? Nanliit ako sa sarili ko. Pagising ko kinabukasan, puno na ng missed calls at text ni Kim ang phone ko. Pati chat. Nasaan daw ako? Bakit wala raw ako sa bahay? Di ko siya sinasagot hanggang sa nalaman niyang nasa amin ako dahil sa kapatid ko. Pinuntahan niya ako sa amin at sinabi ko sa kanya lahat. Sorry siya ng sorry sa akin. Sabi niya hindi raw niya sinasadya. Napamahal lang din siya sa lalaking yun. Napag-alaman kong supervisor niya yun. Hindi raw inaasahan, sadyang mabilis lang daw ang pangyayari. Niyakap niya ako ng mahigpit. Sabay sabing, "Love, mas mahal kita. Sorry sa nagawa kong kasalanan." Iyak rin siya ng iyak nang masabi niya yun. Eto naman akong si Ewan. Ewan ko rin ba't martir ako at super tanga rin. Tinanggap ko pa rin siya at nagsama kami uli. Na parang walang nangyari. Pero aminado ako medyo nag-iba na ang pakikitungo ko sa kanya. Naging lalaki rin na nahuli kong kasama niya. Sila pa rin pala.
Iyak ako ng iyak. Sobrang galit na galit ako. Nagising siya sa mga pangyayari, nagtaka pa siya nung una pero nang makita niyang hawak ko ang cellphone niya, ay inagaw niya pa sa akin yun. Tapos, sabay sorry sa akin. Gusto ko siyang saktan ng pisikal nung time na yun. Pero nagpigil ako. Umalis ako kahit is oras na ng gabi at tuluyan na akong nakipaghiwalay sa kanya. Lahat ng pwede namin komunikasyon ay pinutol ko na. Binlock ko siya. Nagpalit ako ng number. Hindi ko akalain na ipagpapalit niya lang yung 7 taon naming pagsasama para sa lalaking yun na kailan niya lang nakilala. At magmula no, nag-focus ako sa trabaho para makalimot. Nadistino ako sa Cebu. Pumayag ako. Pagkarating namin ng Lapu-Lapu City, nag-happy-happy kami ng mga katrabaho ko. Nag-beer house kami, pumunta sa kung saan-saan. Nambabae ako ng babae. Marami akong nakilalang babae. Karaniwan pastime ko lang. Kung anong ginagawa ko nung teenager ako, ganun din yung ginagawa ko. Kung sino-sinong mamimit ko, para lang mapunan ang pangangailangan ko. Pero sa kabila ng lahat, hindi pa rin ako masaya. Iba talaga pag merong pagmamahal na kasama. At ayun na, aminado ako mahal ko pa rin si Kim. Bumalik ako sa kalungkutan nung nabalitaan kong nagsasama na si Kim at yung mokong supervisor niya. Ang sakit pa rin isipin na ang tagal na namin, sumama pa siya sa iba. Ewan ko ba kung anong nagustuhan niya sa lalaking yun na kung tutuusin, di hamak naman na mas gwapo ako dun. Pero aminado akong talo ako pagdating sa pera. Fast forward, bumalik kami ng Maynila. Excited ako. Namimiss kong mga kasamaan ko sa trabaho pero may napansin ako sa tabi ng table ko na bago. Agad na ipinakilala sa akin, siya si Grace. Natulala ako sa babaeng ito, ang cute-cute, maputi, chinita. Na love at first sight ata ako. Dumaan ang mga araw na nag-iiba ang kilos ko. Hanggang sa nagkapalagayan kami ng loob. Naging friend ko siya sa FB. Kaya lang nalungkot ako sa nalaman ko. May asawa na siya. At kasal pa. Pero hindi tumigil ang nararamdaman kong pagkagusto sa kanya. May mga pagkakataong lumalabas kaming dalawa para kumain. Nilihim namin yun para hindi kami machismis. Nagkamabutihan na nga kami. Nalaman ko, 8 taon na sila ng asawa niya. Nasa abroad to. Wala pa silang anak. Kaya pala kahit may asawa na siya, dalagang-dalaga pa rin kong tingnan. Lumipas ang mga buwan, napadalas ang paglalabas namin. Pagkatapos ng birthday ko, naging kami. Ang saya-saya ko. Palihim ang naging relasyon namin ni Grace. Marami kaming napuntahang lugar, malalayo. Marami kaming pictures together ng magkasama, pero hindi namin pinopost yun. At dahil doon tuluyan ko nang nakalimutan si Kim. At bago matapos ang birthday month ko, may nangyari sa amin ni Grace. Hindi ko naisip na kabit ako. Hindi ko inaasahang magagawa ko ang bagay na yun. Yung ginawang magagawa ko, nag-resign na siya sa trabaho dahil sa pagbubuntis niya. Nalungkot ako dahil hindi ko na siya makakasama, pero mabuti na rin yun para maalagaan niya ang pagbubuntis niya. Sinabi niya na uuwi sila ng probinsya nila. Naging okay naman nung una, yung pag-uusap namin, palagi niya ako ina-update. Hanggang sa hindi ko malamang dahilan, binlock niya ako. Gumawa pa ako ng dummy account para i-message siya. Pero wala na talaga, hindi ko makakontak. Siguro nga iniwasan na niya ako. At napag-isip-isip niya na mali yung ginagawa namin. Kaya lang ang sakit. Mahal na mahal ko na siya.
Kahit alam kong bawal at hindi kami pwede, mahal ko talaga siya. Namimiss ko siya. Palagi akong lutang sa trabaho. Pag naaalala ko siya, sana man lang kausapin niya ako. Kahit yung minsan lang yun, sapat na sa akin. Sa pangalawang pagkakataon, nasaktan na naman ako. Siguro nga ito yung karma ko sa mga katarantaduhan na pinagkagawa ko noon. Sinisingil na ata ako ng panahon. Until now, depressed ako, DJ Rocky. Huling balita ko kay Grace, baby boy, ang baby namin. Si Kim naman nagpaparamdam uli sa akin pero hindi ko na pinapansin dahil wala na akong pake. Sana makalimot na ako. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Lexus at ito ang aking secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Natalo ako sa sarap ng naramdaman ko. Nakipag-sex ako sa katrabaho kong may asawa na. Itago nyo na lang ako sa pangalang Lana. 27 years old, single, at regular government employee. Ito ang aking secret file. Sa edad kong ito, hindi pa ako nagkaka-boyfriend. As in NBSB ako. May nanliligaw naman pero wala akong sinagot ni isa. Hanggang sa nagsawa na sila sa kakasuyo. Ewan ko ba? Siguro, hindi lang talaga kasi ako open sa mga ganyan. Kasi noon, ang focus ko, yung goal ko na makapagtapos ng maaga at makapasok sa isang stable na trabaho. And yes, nakapagtapos ako sa kolehiyo sa edad na 18 at nakapagtrabaho ako sa pribadong kumpanya at the age of 19. Sa edad na 20, naging regular government employee ako. Siguro dahil I graduated with flying colors at may mataas na marka sa board exam. Kaya madali lang natupad yung lahat ng plano ko. Pero, yun na nga eh. Naturingan akong matalino. Pero ewan ko ba at nangyari sa akin ang lahat ng ito ngayon? Ano nga bang nangyari? Ay nako, maski ako. Hindi ko talaga lubos maisip kung bakit. Hanggang ngayon, hindi ko talaga matanggap-tanggap. Pero alam ko kasalanan ko naman. Na in love ako sa isa sa mga kasama ko sa trabaho. And worst, may asawa na. Itago natin siya sa pangalang M. Nung unang taon ko sa trabaho, dahil nga I graduated with flying colors, ang taas ng expectations ng boss ko sa akin. Palaging ako yung napipili para sa mga hosting ng kumpanya. Sa unang task ko, doon ko siya unang nakita. Isa rin kasi siya sa mga sikat sa kumpanya namin dahil may skills siyang wala sa iba. At first, hindi ko siya napansin kasi nga kinabahan talaga ako sa task ko. Lumapit siya sa akin at bumulong na, okay lang yan. Sisiw lang yung task sa'yo. Ewan ko ba? Pero, para kasing kilala na ako. Siguro may narinig na siya tungkol sa akin. So, ayun. I smiled at him and I mouthed, thank you. Natapos yung araw na yun na successful. Kinagabihan, nagulat ako nang may mag-send sa akin ng friend request sa FB. Siya pala yun. Hindi ko pa alam yung name niya pero dahil sa profile pic nakilala ko siya. I accepted the friend request naman. Kalaunan, palagi ko na siyang nakakasalubong. And I was shocked kasi parang napaka-feeling close niya.
So, ang ginawa ko, I unfriended him. So, ayun, hindi ko na siya ganong nakikita kasi hindi naman kami magka-department. A year passed, as in walang communication or interaction at all. In short, hindi kami friends. The following year, nagulat ako nang bigla kong mabasa ang pangalan ko kasama ang pangalan niya bilang mag-partner kami sa isang task. As in, shook na naman ako. Pinuntahan ko ang coordinator at sinabi ko bakit ako nasali doon. Sabi naman niya, highly recommended daw ako at pinili ako ni M. Dahil nga ayaw ko sa kanya, sinabi ko sa coordinator na ayaw ko. Pero hindi na pwede kasi nasabit na sa taas ang listing at final na yun. So ayun, wala akong nagawa. Tinanggap ko na lang. Ewan ko ba, naiilang kasi ako sa kanya. May pagkababaero kasi talaga. At isa pa, curious ako sa pakikisalamuha sa mga lalaki. Lalong-lalo na sa mga may asawa na. I mean, cautious. Hindi curious cautious. Ayoko kasing madawit sa anumang issue. So, ayun, we started doing the task. Okay naman. Unting-uting nawala yung awkwardness. Nakonsensya pa nga ako kasi ang judgmental ko masyado. Mabait naman siya, tsaka matalino. Inad niya ako uli sa FB. Inaccept ko naman. Natapos namin yung task and it was a big success. So, naging friends na rin kami. The following year, naging mag-partners na naman kami sa trabaho. Ewan ko ba sa boss namin na halos yata ng task kami yung pinipare. Siguro dahil okay yung kinalabasan ng mga trabaho namin. So, we were partners for 4 years. Parang kuya na yung dating niya sa akin. Kasi nga, he's older by 10 years. Pero, hindi naman halata sa itsura niya. So, yung friendship namin, naging smooth, ika nga. Till one day after doing our task, he invited me for snacks. Walang mali siya, pumayag ako. Nag-milk tea, kumain kami ng cheesecake. So, ayun. Nagkakwentuhan. Then I was so shocked when he said he likes me. At first, nahihiya talaga siya. Sabi pa niya, may sasabihin ako So sabi ko naman, ano yun? Sabi niya, huwag ka magalit Baka magalit ka So pinilit ko siya, sabi ko, ang OA, ano ba yan? Sabi niya, siguro dahil palagi tayong magkasama, na-fall na ako sa'yo. Hindi ako nakasagot noon kasi nabilaukan ako. As in shocked ako, I was speechless for almost 2 minutes. Saka ko lang siya pinagtawanan. Tinitigan niya ako habang tumatawa. Sabi ko, joke yan. Sabi niya, hindi ako nagjo-joke. Parati kitang naiisip at nakakayaman. Napapanaginipan kang hinahalikan ko. Doon na ako naging seryoso. I told him, stop what you are feeling. And about your dream, it will never happen. Mula noon, hindi ko na siya pinansin. Hello, ayaw kong maging kabit. Diring-diri nga ako sa salitang yun And I know, kinasusuklaman ng lahat ang mga kabit. So he messaged me in FB. I ignored all of his messages. I changed my number, as in cut lahat ng communications. Back to being strangers, pero hindi ko pinapahalata sa iba. So ayun, thank goodness, peaceful naman yung buhay ko. But I was played by fate kasi may isang project na ibinigay sa amin na naman. As in, napaka-awkward. Gusto ko mag-back out pero ayaw ng boss. Wala akong nagawa. Ang worst part sa project na to ay sa ibang lugar nakabase and we have to do it within 2 months. So basically, magkasama talaga kami parate. I played it cool. As in parang wala lang, professional, ika nga. So ayun, civil lang. Nag-uusap kami tungkol sa trabaho. Dahil one day, hindi ko talaga inaasahan. Dinala niya ako sa isang inn. Oo. So, motorist hotel. Sabi ng isip ko, pumalag ako pero ewan ko hindi ko nagawa. Sabi niya magpapahinga lang daw kami. Pagod na raw siya at hindi niya na kayang mag-drive. So, ayun nga, sumunod ako. Kinonsider ko naman siya. Awkward lang talaga kami sa kwarto. Kinabahan ako kasi parang may mangyayari talaga.
So ayun, humiga na siya sa kama at ako naman umupo lang sa isang chair. Akala ko nakatulog na siya kasi ang tahimik. So naglaro-laro lang ako ng game sa cellphone ko. Habang busy ako kakalaro, nagulat ako nang bigla niya akong yakapin. Nanigas ako. Hindi ko alam anong gagawin. First time ko kasing mayakap ng lalaki, kahit nga kuya ko hindi ako niyayakap eh. Pinaharap niya ako. Tapos, ayun na, sinunggaban ng halik. Tinulak ko siya pero wala akong nagawa kasi mas malakas siya. Dinala niya ako sa kama at pinahiga. The time na pinahiga niya ako, alam ko na ang kahihinatnatan. Wala na kasi akong nagawa at nagpaubaya na lang ako. He kissed me. Walang parte na hindi niya pinalampas. From neck to down there. First time ko lahat naranasan yun. At aaminin ko para akong nawala sa wisyo. Yes, sarap na sarap ako habang ginagawa niya lahat ng orasyon sa akin. At aaminin ko, nadala talaga ako as in napasigaw na nga ako sa sobrang sarap. Wala na talaga. Ubus na ang talino ko kasi alam ko naman na mali. Pero natalo ako sa sarap ng nararamdaman ko. Akala ko sabi-sabi lang na masarap talaga ang sex. Pero totoo pala. Kasi hindi ko na nga alam saan ibabaling ang ulo ko sa sarap. So ayun na. I surrendered myself to him. For 26 years iningatan ko yun pero wala na, kuha niya na. After nang nangyari, umiyak ako ng palihim. Syempre alam ko naman na ang tanga ko. Nasaan na ang matalinong Lana? After nang nangyari sa amin, mas naging sweet siya sa akin. As in, parang asawa yung turing niya. Napaka-caring, napaka-sweet, napaka-mapagmahal. So, ayun, sabi ko sa sarili ko, enough na ang katangahan. It was a mistake, nadala lang ako. Pero hindi ko inakala na ang pagkakamali ay naulit. Wala akong nagawa. Tinanggap ko na talaga na tanga ako. Siguro tama ang sabi nila na once tasted, always wanted. Naulit pa yun ang naulit hanggang sa napagtanto ko sa sarili ko na nahulog na pala ako sa kanya. Noon, diring-diri ako sa mga kabit. Hindi ko inaakalang magiging isa ako sa kanila. As of now, I don't know how to get out from this mess. I am distant to him at work pero palihim kaming nagkikita. I know I'm stupid pero wala eh. I love him. Sana balang araw may tumanggap pa sa akin. Muli, ako si Lana. At ito, ang aking secret vow. And now, it's time for DJ Rocky's Secret File with Jello. Nang dahil sa 300 pesos, nakapagtapos ako. Hi DJ Rocky and DJ Jello. Ito ang pangalawang beses na sumulat ako sa programang Secret Files. Unang beses na naere ang kwento ko noong January 4, 2021 na may pamagat na kung pwede lang sanang sumama sa'yo sa kabilang buhay. Isinalaysay ko rito ang pagkawala ng aking minamahal na lola. I promised my lola na magtatapos ako ng kolehiyo. And I promised you na susulat ako uli
kapag nakapagtapos na ako. Here I am. Itago niyo ako uli sa pangalang Miss A. At ito, ang aking secret file. Sa pagkawala ng lola ko, maraming nagbago at kinailangan kong mag-adjust. Akala ko nga, unti-unti na ring mawawala ang sakit. Pero lumipas na ang 4 na taon. Bumabalik pa rin ang alaala ng nakaraan. Gayunpaman, kumapit ako sa paniniwala na may plano ang Diyos. Kaya nagpatuloy ako kahit mahirap. Nung pandemic, nag-online class kami. Kulang na kulang kami sa pera. At napakahina ng signal sa lugar namin. Naranasan ko na makisilong sa kubo para lang makasagap ng signal habang nagre-report sa gitna ng malakas na ulan. Paminsay umaakit pa ako sa puno para lang makapag-exam online. Akala ko nga yun lamang ang magiging pagsubok na mararanasan ko, pero hindi pala. Sa kasagsagan ng pandemya ay naospital ang kuya ko. Nakaramdam lang siya bigla ng panghihina. Sinugod siya sa ospital at ang sabi ay baka may appendicitis siya. Ang problema? Wala kaming pera. Pero napilitan kaming magpa-admit kahit 2,000 piso lang ang hawak naming pera. At habang nasa ospital, ako ang nag-aasikaso ng lahat. Bills, papeles, habang isinasabay ang online class. Naranasan kong nag-oral exam habang nakikinig sa doktor. Kaya nga wala na akong maintindihan sa sobrang pagod at stress. Wala rin kaming maayos na gamit dahil sa biglaang pangyayari. Sa awa ng Diyos, nakalabas naman kami ng ospital. Pero, naiwan sa amin ang napakalaking utang. Sa kabila nito, ay ipinagpatuloy ko ang pag-aaral. Kasama na rito ang pagva-vlog. Ang YouTube ang naging takbuhan ko sa lahat ng sakit at pagod na nararamdaman ko. Kahit papaano, doon ako kumukuha ng lakas at pag-asa para magpatuloy. 3rd year college, nag-full face-to-face na. Pinilit kong mag-boarding house kahit hirap kami sa pera para mas malapit sa eskwela. Nung una ayaw ni Papa. Pero pumayag din siya dahil sabi ko, gagamitin ko ang kita ko sa YouTube. Dito ko naranasan ang pagkasyahin ang 300 pesos na allowance ko sa 1 linggo. Minsan mas mababa pa. Habang ang mga kaklase ko may baong 1,500 pesos o mas malaki pa ron. Ako, nagtitipid. Kumakain ng itlog at noodles. Naranasan ko na magutom at wala akong ibang magawa kundi umiyak na lang. Kumakalam ang tiyan. Itutulog na lang.
Hindi ko ito sinasabi sa mga magulang ko dahil alam ko ang sitwasyon namin. Baon kami sa utang. At naaalala ko kung paano umiyak si Papa nang dahil sa hirap ng buhay. At dahil doon, mas lalo akong nagpapakatatag. Buti na nga lang, DJ Rocky at DJ Jello, may mga roommate ako na tumutulong sa akin kapag walang-wala na talaga ako. Nakikita kasi nila na wala na akong kinakain. At sa kabila ng lahat, tiniis ko ang luho, ang gutom, ang pagod, ang sakit. Lahat. Puro sakripisyo para lang makapagpatuloy ako sa pag-aaral. Pagdating naman ng 4th year, may thesis and final defense na sobrang magastos. Dito ko naranasan na wala na akong tulog. Pero sa kabila ng pagod at hirap, kinaya ko at ng mga kagrupo ko ang lahat. Natapos namin ang thesis at naging bahagi pa ito ng research and extension, kung saan nagturo kami sa mga batang hindi pa marunong magbasa. Alam nyo, DJ Rocky at DJ Jello, dito ko mas minahal ang pagtuturo, ang pagiging isang guro. Baon man kami sa utang, at ako man ang inaasahan ng mga magulang ko. Pero nagpatuloy ako hanggang sa nakagraduate ako. Eto na ang pinaka-inaasam ko, ang magpapagaan ng buhay namin. At akala ko magiging madali na ang lahat pagkatapos kong graduate. Pero hindi pa pala. Dahil halos 1 taon akong tambay. Yes, DJ Rocky at DJ Jello, graduate ako para maging tambay. Na akala ko sa pag-graduate ko, dito nagagaan ang aming buhay. Kahit may civil service eligibility, hirap pa rin makahanap ng trabaho dahil kulang sa experience. Kaya naman nag-sideline ako bilang online seller at delivery girl. Hindi sapat. Patuloy pang lumalaki ang utang namin. Ang iba kong kabatch, may mga trabaho na. Habang ako, naghihintay pa rin. Hindi ako nawalan ng pag-asa. Hanggang sa may dumating na opportunity abroad, agad ko itong sinunggaban. Mag-isa akong lumuwas ng Maynila. Nakipagsapalaran para ayusin ang lahat ng requirements. Hindi madali ang lahat. Kasi sa mura kong edad, kinailangan kong maging mas matapang. Ibang level ang bansang pupuntahan ko. Walang nakakaalam. Naniniwala rin kasi ako sa evil eye. 2 buwan ako sa Maynila. Mag-isa kong hinamon ang sarili kong makipagsalamuha para matapos ang mga dokumento ko. And before 2025 ended, nakapunta ako abroad.
Nilalabanan ang homesick at ang mga pagsubok pa sa buhay. DJ Rocky and DJ Jello, unti-unti na naming nababayaran ang mga utang namin. Yung mga nakasangla, unti-unti na rin nababayaran. At salamat sa mga taong tumulong sa amin nung mga panahong walang-wala talaga kami. Alhamdulillah. Syukran, ya Allah for everything. At sana ay maipanalo ko ang laban this time. To my ina and ama, salamat sa lahat ng sakripisyo nyo. Hindi man kami perpekto, hindi nyo kaming sinukuan. Salamat sa pagmamahal at pag-iintindi. Salamat sa walang sawang pag-aaruga at pagtatahi ng sapatos na sira-sira na. Yun ang gamit ko nung nag-aaral ako. Mahal ko kayo at gagawin ko ang lahat para maiahon tayo sa hirap. Sa YouTube family ko, maraming salamat sa suporta. Kayo ang naging lakas ko sa mga panahong mahina ako. Sa mga kaibigan at mga kapatid ko. Salamat sa paniniwala niyo sa akin. Hindi ko mararating ito kung wala kayo. Mahal ko kayong lahat. DJ Rocky at DJ Jello, sobrang layo ko pa. Pero sisikapin ko na hindi ko mabigo ang lola ko, ang mga magulang ko, at ang mga taong naniniwala sa akin. Gagamitin ko ang oportunidad na ito para mabago ang buhay namin. Palarin man o hindi palarin, ang alam ko at sigurado ako na may pamilya akong uuwian na handa akong yakapin. Hindi hadlang ang kahirapan sa buhay. Table ni Charm. Table ni Charm. Basta marunong ka lang magsumikap at marunong ka lang magtiwala. Darating ang umaga. Ito po ang secret file ng isang taong minsang naubos. Napagod, pero hindi sumuko. At sa bawat gabi ng paghihirap, may umagang darating para magpatuloy sa buhay. Basta marunong ka lang magtiwala. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky at DJ Jello. Muli, ako si Miss A. At ito, ang aking secret file. Hi Kabisyo, it's me DJ Rocky Tera. Akala mo umuwi na ako, no? Pero hindi pa. Syempre tatapusin natin tong programang to na hindi tayo magbababay o magpapaalam nang wala tayong caller. Tsaka tatapusin natin yung trabaho natin kasi ito naman talaga yung trabaho ko, 'di ba? Pasensya na po kayo. Nagkaroon lang kami ng konting technical difficulty kanina pagdating sa paghanap ng or pagtanggap ng call ng ating secret file or top secret sharer. Pero ngayon meron na po tayong top secret sharer sa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi sa'yo. Magandang gabi po. Anong pwede naming itawag sa'yo? May na lang po. May. Ilan taon ka na? 30 po. 30 years old. Naka-headset ka ba, May? Opo. Pwede mo bang tanggalin yung pagkaka-headset ng cellphone mo? Okay, sige po. Sige. Okay na? Okay.
Hello, May. Yes po. Ayan. Tagasan ka, Okay. May? QC po na bag. QC. Ilan taon na, Gwen? 30 po. 30. Okay. May 30 from Quezon City. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. May, napakaingay niyan. Anong nangyayari sa paligid mo? Wala naman po. Huwag Siguro ka na sa electric masyadong po. gumalaw-galaw. Pwedeng papatay na lang din na electric pan. Okay na? Ayun! Di na ako magpapaligoy-ligoy pa. May ano ang top secret mo? May asawa po din na in love sa iba. May asawa din. May asawa ka tapos na in love ka sa iba na may asawa rin. Tama ba ako ng pagkakarinig? Opo. Paano naman nangyari yun na may asawa ka tapos na in love ka sa iba? May pagkukulang ba yung asawa mo sa'yo kaya ka na in love sa iba? Hindi po. Bali, before naman ma'am, nagka-problem kami pero naging okay naman. This time kasi parang na-fall lang. Ganun. Paano ka na-fall dito sa bagong lalaking to? Yung hinahanap ko before sa asawa ko, parang sa kanya ko nakita. Ganun. Ano tong specific na hinahanap mo sa asawa mo na nakita mo dito sa bagong lalaking to? Love, care. Bakit binabaliwala ka ba ng asawa mo? Andun yung love, pero iba kasi yung naramdaman ko nung nakilala ko siya and habang tumatagal, nakilala ko siya. Parang malayo. Pogi ba? Pareho naman po. Macho ba? Hindi. Hindi rin ako mahilig sa... Malaki? Matangkad. Anong plano mo ngayon, May? Ano kasi po, hindi ko siya mabitawan. Bakit di mo siya mabitawan? Hindi ko rin alam. Ano? Actually, ma'am, nagka-komprontahan na ka-work ko kasi. Nagkomprontahan na kayo nung asawa nung lalaki, tama ba? Yes po. So anong nangyari dun sa confrontation? Sinabunutan ka ba? Anong nangtanap? Hindi naman po. Yun nga lang. Kala ko matatapos na siya. And habang tumatagal, parang hindi ko kaya. Hindi nalaman na rin ng asawa ko. Anong reaksyon ng Tapos, asawa mo? Sobrang galit niya. As in, ito mo yung mundo niya. Ngayon, hindi ko alam kung paano siya maayos kasi nung nag-usap na kami ng girl, ang alam niya is okay na, wala na, ganyan. Ano pa sa day? Ano pa sa day na, bumalik na naman kami sa dati. So nung nag-usap kayo ng asawa nung lalaki, parang napagkasunduan na hindi na kayo magko-communicate nung asawa niya. Yes. Pero nagtuloy-tuloy pa rin kayo. Opo, ma'am. After a month lang. So hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin kayo nung lalaki. Opo, din nagkakalabuan na naman kasi nga. Tapos nagkakalubuan din. Opo, kasi gusto niya. Hiwalayan ko, pero gusto niya, yung asawa niya, doon pa rin siya. So gusto niya hiwalayan mo yung asawa mo tapos sila pa rin ang asawa niyang babae. Ano sabi mo?
Siyempre, hindi ako pumayag. Pero, mahal ko siya, kaya hindi ko mabitawan. Okay lang sa'yo yan. Parang, kasi doon ako masaya. Nakakatanga siya. Hindi ko maintindihan yung feeling. So, Pero umuwi ka pa rin sa bahay ninyong mag-asawa. opo. So, kumusta kayong mag-asawa sa loob ng bahay? Ano, ako, namin ko naman sa kanya lahat. Then, sinabi ko, para hindi na rin siya masaktan, magbigay muna kami ng space sa isa't isa kasi nga, parang sa araw-araw, nagkakaproblema din kami. Hindi din siya nawala sa isip ng asawa ko. Tapos, sabi ko, yun na yung bawi ko sa iyo. Bigyan ka ng space din ako. Magsasuffer ako kasi kasalanan ko. Pero nararamdaman ko, ayaw niya. Kaya, nagugulan ako. So, yun na. Mhm. Sakit. Kasi dalawa, hindi mo maintindihan saan ka pupunta. Mhm. Ayaw ka pa parehong bitawan. Pero ako, nag-decide ako, ma'am, na bumitaw sa asawa ko. Nag-decide ka na bumitaw sa asawa mo. Tama ba ako ng pagkarinig? Opo. Bakit siya yung binitawan mo at hindi yung kabit? Kasi napamahal na ako dun sa isa. Then, yung asawa ko kasi, mahal ko din siya. Siyempre. Pero pinili iba na mo pa kasi rin yung yan. iba. Po. Pero pinili mo yung isa. Pero okay lang ba sa'yo na may asawa yung lalaking pinipili mo? Hindi po. Siguro, time ko na lang din mapagod. Kasi ganun din siguro yung nangyari sa akin sa asawa. Mhm. Hindi ko alam kung hanggang kailan. Mhm. Sige, ganito, May, no? Bibigyan kita ng pagkakataon na makapagbigay ng mensahe alinman sa dalawang lalaki sa buhay mo. Sino at anong sasabihin mo sa kanya? Sa asawa ko, Okay, go ahead. Magbigay ka ng mensahe sa asawa mo. Pakilinaw lang ng mga salita kasi parang kinakain mo yung sinasabi mo, May, sorry na. Mukha lang akong pagkain dito sa booth pero Lumalayo. hindi naman. Oo. Go Lumalayo ahead. po ba? Go ahead. Sa asawa ko, sorry. Kasi, wala yung love. Hindi ko sinasadya. Ramdam ko araw-araw yung effort mo. At mag-alis tayo, pero hindi ko lang kasi naiintindihan sa sarili ko. Sana pag okay na ako, pwede pa. Bakit naman kita? Siguro, hindi ko lang naintindihan pa yung sarili ko. I give you space kasi masyado na kita nasasaktan. Sana kung may tira pa. Kasi minsan nararamdaman ko sinusuko ka na. Naiintindihan ko. Sana pag okay na ako, then yun. May, pwedeng suminga ha. Pwedeng suminga. Wala naman mo. Wala ba? Luha lang. Okay.
May sana kahit papaano napagaan namin yung pakiramdam mo ngayon. Although nasa isang magulong sitwasyon ka at hindi naman natin syempre gustong i-promote, 'di ba, yung pagpili ng mali kaysa sa tama. I just hope and wish, no, and I pray also na bigyan ka ni Lord ng gift of discernment para mas magabayan ka dun sa mga desisyong gagawin mo sa buhay mo. Alright? Thank you. Thank you so much, May, sa pagtawag sa programang ito at mabuhay ka hanggat gusto mo. Alright? Thank you po. At dyan po natatapos ang ating pag-overtime ngayong gabing ito. Again, pasensya na nga po kasi medyo na late tayo sa ating top secret segment. Gawa nga nang nagkaroon tayo ng technical and spiritual difficulty kanina. Pero naayos naman na. Anyway, napakahirap naman ng ganong klaseng sitwasyon. Oh, sino dito yung pumili ng kabit kaysa sa asawa? Parang kabit ka nung kabit mo. O, diba? Hayop! Lupit nun kabit ka ng kabit mo. Kaya mo yun. Tapos nagkaroon na ng confrontation, nagkaalaman na, nagkahulihan na, tapos pinipili mo pa rin yung kabit. Ang lupit. Na kahit na ma-judge ka na ng ibang tao, okay lang. Basta pinipili ko, bibitawan ko yung asawa ko, piliin ko yung kabit ko. Ibang klaseng pagmamahal din naman yung meron yung ganong klaseng tao, no? Na kahit nandun yung alam mong hindi okay sa mga mata ng tao, nandun yung kahihiyan, nandun yung mga panghuhusga mula sa iba't ibang tao, pero lalaban ka pa rin kasi nga mahal mo eh. Pero ang tanong, makabubuti ba yun para sa'yo? Makabubuti pa yun para sa mga anak ninyo? Makabubuti ba yun para sa lahat? Okay ba na may nasirang pamilya at may masisira pang isang pamilya? Think about it. Okay ba na ganun? Ganun ba yung gusto nating ipakita sa mga anak? And sa future generations natin? I don't think so. I am not tolerating and I'm not an enabler of broken families or cheating and infidelity. And as much as possible, hanggat kaya pang i-work ang marriage, work it out. Ako mag-workout na lang ako para pumayat-payat naman ako. No? At nahulog yung cellphone ko, talagang hudyat na para ako'y umuwi na. Maraming salamat, Kabisyo. Bukas ulit, mamaya, no? 9:00 ng gabi. Hanggang hating gabi magsama-sama tayo. Kapiling ang Basta Princess ng Love Radio, DJ Raketera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, this is Top Secret.